Kung ikaw ang papipiliin, yung lalaking may pera o yung lalaking mahirap pero panghabang buhay kang mamahalin at iingatan. Ang sabi kasi ng iba ay natututunan naman ang magmahal pero pwede rin naman kayong magtulungan para maging mayaman. Ikaw, sinong pipiliin mo? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan nyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan nyo ng aral. Isang araw ay may isang mahirap na binata na nagngangalang Jaime. Isa itong utusan sa isang mayamang pamilya na sobrang yaman at halos maligo na sa pera. Kung minsan ay siya ang tagabuhat ng kanilang mga kagamitan at siya rin ang inuutusan upang magwali sa daan. Jaime, samahan mo ang aking anak dahil meron siyang pupuntahan. Ikaw na ang magbitbit ng kanyang mga kagamitan. Utos ni Doña Margarita. Sige po ma'am, masusunod po. Ako na po ang bahala sa kanya. Sagot ng binata. Kung saan-saan kasi namamasyal ang nag-iisang anak na dalaga ng mayamang mag-asawa. Sobrang ganda nito, ngunit mayroon itong kasintahan. Pero kahit na kailan ay hindi naman nagkaroon ng paghanga si Jaime sa dalaga dahil ang nasa isip lang talaga nito ay ang kanyang trabaho at ang kumita ng pera. Ma'am, aalis na po ba tayo? Ako na po ang magbibitbit ng inyong mga kagamitan. Sabi ni Jaime sa dalaga. Oo, aalis na tayo. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman tayo magtatagal. Sagot ni Natalie. Nang dahil doon ay sumakay na sila sa kotse. Lumipas ang ilang oras ay bumaba na sila sa isang mall at nakasimangot silang sinalubong ni Lester na nobyo ng dalaga. Kanina ka pa ba dito? Pasensya ka na kung napaghintay kita ng matagal. Paumanhin ni Natalie. Oo, kanina pa akong naghihintay dito. Inip na nga ako dito eh. Ano pa ba kasi ang ginawa mo? Inis na tanong ni Lester. Pasensya ka na talaga. Naglinis pa kasi ako ng kwarto. Marami kasing ginagawa ang aming mga katulong. Sagot ng dalaga. Ganon? Pwede mo namang iutos sa kanila mamaya ang bagay na yan. Hay naku naman Natalie. Palagi mo na lamang akong pinaghihintay. Dismayadong sagot ng binata. Lumipas ang isang linggo ay bumisita si Lester sa bahay ni Natalie. Nagulat na lamang siya sa naging reaksyon ng mga magulang ng dalaga. Pinagsisigawan ng mga ito si Lester at halos ipagtabuyan papalabas ng kanilang bahay. Lumabas ka na dito. Dahil kung hindi ay baka tumawag pa ako ng pulis. Pag nalaman ko na nakipagkita ka pa sa aking anak, ay hindi mo na talaga magugustuhan ang gagawin namin sa'yo. Galit na sabi ni Doña Margarita. Ano? Nakakatawa naman kayo. Tatawag pa kayo ng pulis para lamang mapalabas ako? Sige, magsama-sama kayong lahat. Inis na sagot ni Lester. Nang dahil doon ay nakipaghiwalay si Natalie sa kanyang nobyo. Talagang sobrang sakit para sa dalaga na iwan ang kanyang minamahal dahil tutol ang kanyang mga magulang sa kanilang pagmamahalan. Agad tumakbo si Natalie papalabas ng kanilang bahay upang maglabas ng sama ng loob. Pumunta ito sa kanilang maliit na bahay kubo upang doon magpahinga. Si Jaime naman ay biglang tinawag ni Doña Margarita upang utusan. Jaime, ilipat mo ang aking mga halaman doon sa may munting bahay kubo sa tabi ng aking bahay at ikaw na ang bahalang mag-ayos. Utos ni Doña Margarita. Nang dahil doon ay agad itong sinunod ng binata at gulat na gulat ito nang makita niya doon ang dalaga. Sobrang lakas talaga ng pag-iyak ni Natalie na para bang hindi malaman ang kanyang gagawin. Kumuha ng tubig si Jaime upang ibigay sa kanyang among babae. Ma'am, uminom po muna kayo ng tubig, sabi ni Jaime kay Natalie. Saglit ay tumaan si Natalie sa kanyang pag-iyak matapos itong kausapin ng kanilang utusan. Mahal na mahal ko si Lester. Kaya hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Umiiyak na sabi ng dalaga. Huwag po kayong mag-alala. Hindi lang po siya ang lalaki sa mundo. At sa pagdating ng mga susunod na araw, ay magiging maayos din po ang inyong pakiramdam. Pero tanong ko lang po, bakit po ba nagalit sa kanya sina Doña Margarita? Nagtatakang tanong ni Jaime. Ngunit nang dahil sa kanyang tanong ay napatahimik ang dalaga. Para bang may sikreto ito na hindi niya pwedeng sabihin sa kanya. Nang dahil doon ay kung ano-anong payo ang ginagawa ni Jaime upang gumaan ang pakiramdam ng babae.
Lumipas ang 10 minuto ay sa wakas, muling nakita ng binata ang mga ngiti sa mukha ni Natalie. Para bang nalibang ito sa kanilang kwentuhan. Salamat Jaime, nang dahil sa iyo ay naging magaan ang aking pakiramdam. Bahagyang nakangiting sabi ni Natalie. Wala po yun ma'am, kung gusto niyo po ng makakausap ay palagi lamang po akong nandito. Nakangiting sagot ng binata. Sa pang-araw-araw ay gustong makausap ni Natalie ang kanilang utusan upang mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Jaime, pwede ba tayong magkwentuhan? Gusto ko lang kasi talaga ng makakausap eh. Nagiging masaya ako sa mga payo mo sa akin. Nakangiting sabi ng dalaga. Naku ma'am, pero inuutusan po ako ni Doña Margarita. Napapakamot na sagot ang binata. Ako na ang bahala. Ang sasabihin ko na lamang sa kanila ay may iniutos ako sa'yo. Seryosong sabi ni Natalie. Nang dahil doon ay nagkwentuhan ang dalawa tungkol sa kanilang mga buhay. Halos pumatak ang mga luha ni Natalie nang magkwento si Jaime. Sobrang hirap pala ng buhay nito at sa batang edad pa lamang ay natuto ng magtrabaho. Napilitan ako magtrabaho sa batang edad pa lamang matapos magkaroon ng sakit ang aking tatay. Ngunit ang dahil sa kahirapan ay hindi na namin naisalba ang kanyang buhay. Pero tanggap naman namin na ganito talaga ang buhay ng katulad naming mga mahirap. Ikaw, ano po bang istorya noong kayo ay bata pa? Tanong ni Jaime. Simula bata pa lamang kami ay wala na kaming pinoproblema sa pera. Kahit na anong hilingin ko sa aking mga magulang ay ibinibigay nila. Pero hindi naman porket lumaki ka sa yaman ay wala ka ng problema. Sagot ni Natalie. Lumipas sa mga buwan ay naging magkaibigan ang dalawa. Napapansin naman ni Doña Margarita na palaging kakwentuhan ng kanyang anak ang kanilang utusan pero hindi naman ito nag-iisip ng masama. Dahil wala namang masama sa ginagawa ng dalawa. Simula noon ay palagi nang nakangiti si Natalie. Sinasama niya si Jaime sa kanyang pamamasyal at para bang isang matalik na kaibigan na talaga ang turing nito sa kanilang utusan. Natalie, nahiya na talaga ako sa'yo. Palagi mo na lamang akong inililibre. Na kayo kong sabi ni Jaime. Ano ka ba? Wala yun. Alam ko naman na wala kang natitirang pera. Dahil bawat sweldo mo ay ipinapadala mo sa iyong pamilya. Nakangiting sagot ng dalaga. Hindi namamalayan ng dalawa na unti-unti nang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan. Habang sila ay nagkwekwentuhan ay nagkaaminan sila ng kanilang nararamdaman. Natalie, kung maliligaw ba ako sa'yo, magkakaroon ba ako ng pag-asa? Pakunwaring biro ng binata. Ngunit seryoso naman itong sinagot ng dalaga. Oo naman. Mabait ka naman at higit sa lahat ay mapagkakatiwalaan. Seryosong sagot ni Natalie. Biglang nagbago ang ihip ng hangin at ilang sandali lamang ay namin na nila sa isa't isa ang kanilang nararamdaman. Nagkaroon sila ng relasyon, ngunit talagang natatakot si Jaime na baka hindi siya matanggap ng mga magulang ni Natalie. Yung dati mo ang nobyo ay isang mayaman. Paano pa kaya ako na isang mahirap lamang na utusan? Baka hindi ako matanggap ng mga magulang mo. Kinakabahang tanong ni Jaime. Talagang hindi malaman ng binata ang kanyang gagawin. Totoo naman ang pagmamahal niya sa dalaga, ngunit paano siya matatanggap ng isang mayamang pamilya? Jaime, wala ka bang tiwala sa akin? Mabait ang aking mga magulang at alam ko naman na matatanggap nila ang ating relasyon. Kilala ka naman nila sa pagiging isang mabuting tao. Sagot ni Natalie. Hindi mo ako naiintindihan. Normal lang naman siguro na maramdaman ko to. Paano ko mapapatunayan sa kanila na kaya kitang buhayin? Hindi naman ako isang mayaman tulad ng mga magulang mo. Isa lamang akong hamak na utusan na pilit binubuhay ang sarili, pati na ang aking pamilya. Samantalang ikaw ay anak ng mayaman na kahit na sinong tao ay kayang bayaran. Baka isipin nila na pera lang ang habol ko sa'yo. Paliwanag ng binata. Talagang halos mapaluhod na si Jaime dahil sobra siyang nag-aalala sa kung ano ang pwedeng mangyari. Para bang hindi dapat sila magkaroon ng relasyon dahil talagang magkaiba ang estado ng kanilang buhay. Ang nasa isip ng binata ay sa mga pelikula lamang nangyayari ang ganitong mga bagay. Jaime, iniisip mo ba talaga na masamang tao ang aking mga magulang nang dahil sa may pera sila?
E di ganito rin ba ang tingin mo sa akin dahil ako ang anak nila? Maniwala ka naman sa akin. Wala namang mangyayari kung hindi natin susubukan. Halos maiyak na tanong ni Natalie. Hindi naman sa ganun, pero natatakot ako na mawala ka sa akin kung sakaling hindi ako magustuhan ng mga magulang mo at baka tanggalin din nila ako sa trabaho. Sagot ng binata. Pero di ba mahal mo ko? Baka naman hindi ka seryoso sa akin, kaya hindi ka magkaroon ng tapang na harapin ang aking mga magulang. Inis na sabi ng dalaga. Nang dahil doon ay tinibayan ng binata ang kanyang loob. Sa pag-uwi nila sa bahay ni Natalie ay balak na nilang aminin ang kanilang pagmamahalan. Habang papasok sila sa loob ng bahay ay hindi talaga mawala ang kaba sa puso ng binata. Talagang napapailing na lamang si Jaime dahil alam niya sa kanyang sarili na paghihiwalayin silang dalawa. Sige na nga, kung ano man ang mangyari ay magtitiwala na lang ako sa kanya, sabi ng binata sa kanyang sarili. Maya-maya lamang ay nakita nila si Doña Margarita kaya halos manlambot talaga ang kanyang mga tuhod. Talagang sobrang baba ng tingin niya sa kanyang sarili at sinabihan pa nito si Natalie na baka hindi niya kayang gawin ang bagay na to. Natalie, seryoso ka ba talaga sa ating gagawin? Baka pwedeng sa ibang araw na lamang. Kinakabahang tanong ni Jaime. Nandito na tayo. Huwag kang matakot dahil ako ang bahala. Sagot ng dalaga. Natalie, nakauwi ka na pala. Kumusta naman ang lakad mo? Tanong ni Doña Margarita. Okay lang naman po, Mami. Maayos naman po dahil kasama ko naman po si Jaime. Pero may gusto po sana kaming sabihin sa inyo. Nanginginig na sabi ni Natalie. Ano ang balak mong sabihin sa akin? Tanong ng matanda. Mami, kasi may relasyon po kami ni Jaime at gusto lang po sana naming ipaalam sa inyo ang tungkol sa bagay na to. Sagot ng dalaga. Halos mamuti na ang mga labi ni Jaime nang dahil sa kaba. Tumahimik kasi si Doña Margarita na para bang matindi ang pagkakatingin sa kanya. Ngunit huli na ang lahat, nasabi na ng kanyang nobya ang tungkol sa kanilang dalawa. Ipinapangako ko po, naiingatan ko po si Natalie at mamahalin ko po siya ng sobra. Hindi man po ako mayaman tulad ng dati niyang nobyo. Ngunit bigyan niyo po ako ng pagkakataon para mas lalo niyo po ako makilala. Natatakot po ako dahil isa lamang po akong utusan. Pero sinisigurado ko po na seryoso po ako sa inyong anak, na kayo kong sabi ni Jaime. Nakita naman nila na tumawa ng malakas si Doña Margarita. Nagkatinginan lamang ang magkasintahan kung bakit ito naging masaya. Ano bang sinasabi mo, Jaime? Matagal ka na naming kilala at alam ko naman na mabuti kang tao. Oo, mayaman ang dati niyang nobyo, pero hindi magandang pag-uugali niya. Sinasaktan niya si Natalie, kaya nagalit kaming mag-asawa. Mahirap lang din naman kami ng aking asawa at nagsikap lang sa buhay, kaya kami naging mayaman. Hindi importante kung mahirap ka ngayon, dahil hindi mo naman masasabi kung anong magiging buhay mo sa hinaharap. Paliwanag ni Doña Margarita. Simula noon ay natanggap si Jaime ng mga magulang ni Natalie. Ipinaalam nila ito sa asawa ng Donya at nalaman naman nila na walang problema. Lumipas ang mga panahon ay napagdesisyonan ni Jaime na umalis sa pagiging isang utusan upang makapagsimula ng bagong kinabukasan. Nagsikap ito sa kanyang buhay at hindi umasa sa pera ng dalaga. Nagkaroon ito ng isang maliit na negosyo at hindi nagtagal ay mabilis itong umunlad. Lumipas ang 2 taon ay hiningi na ni Jaime ang mga kamay ni Natalie sa mga magulang nito. Nagpakasalang dalawa at nagkaroon ng isang malusog na anak. Dito nalaman ni Jaime na hindi hadlang ang kahirapan sa 2 taong nagmamahalan. Maaaring ito pa ang maging daan sa iyong buhay upang ikaw ay magsikap. Maraming salamat, Natalie, dahil nagtiwala ka sa akin. Patawarin mo ko kung natakot ako dati na aminin ang ating pagmamahalan. Masayang sabi ni Jaime. Walang problema dahil ang mahalaga ay tayo ng dalawa. Nakangiting sagot ni Natalie. Simula noon ay masayang-masaya ang isang pamilya at naging magkaibigan din ang kanilang mga magulang. Hindi lahat ng mayaman ay matapobre at hindi naman lahat ng mahirap ay hindi na pwedeng magsikap. Ang pagmamahal ay hindi nabibili ng pera. Maraming paraan upang maging mayaman.
Hindi pa rin tama yung pakikisamahan mo lang ang isang tao nang dahil marami siyang pera. Matuto kang pahalagahan ng mga kaibigan na palaging nasa tabi mo sa tuwing meron kang pinagdadaanan. Tandaan mo na hindi lahat ng tao ay totoo sa'yo. Yung iba ay kasama mo lang sa ginhawa, ngunit hindi ka na para damayan sa oras ng problema. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment po sa baba kung meron man po kayong natutunan. At dito na po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli mga kahuanatels ay maraming salamat po at God bless us all.